Nagkakaisa po ang buong Muslim sa Mindanao. Nandito po ang iba't ibang mga Muslim na mga leader sektor. Kami po ay nakikiusap. At posibleng mauwi sa gulo ang umano'y pinaplanong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Of the 6 Muslim tribes, group of volunteers to offer enhanced security services for you and the entire Duterte family. Hello everyone! Kung bago ka dito, please don't forget to like and subscribe to this channel. Dito na naman tayo sa ating political reaction! Pam param pam pam! Alright mga kaibigan, sa previous video ko about sa magkagera, kung may mangyari sa isa sa mga Duterte or specifically si Tatay Digong, grabe, nagliparan yung mga bashers. Ewan ko kung saan galing yun sila. Akala ko mga pure supporters yung pupunta doon, saka agree. May ilan naman, pero ang daming nagalit sa akin. Sabi nila na mga ulol, mga salot na tayo, dito totoo yung mga sinasabi ko. Well, mga kaibigan, yung mga Muslim sa Mindanao ay tutulong yan sa mga Duterte should something happen to them. Yung issue ngayon na gusto nilang ipa-impeach si Sara Duterte, well, totoo talaga mga kaibigan na magkagulo yung bansa if in case mangyayari yon. Sa previous video, sinabi ko na if makonvict o i-pin down nila si Tatay Digong, siguradong may mangyayari sa bansa. Sigurado yung Muslim brothers natin ay hindi lang mananahimik and they will do something unlikely para suportahan yung mga Duterte. Ngayon, tinira nila yung anak, si Vice President Sara Duterte. Anong sabi ni Pantaleon? If ever ma-impeach si Sara Duterte, magkagulo yung bansa. Well, tingnan muna natin ang video. Let's go. Nagbabala si dating House Speaker at ngayoy incumbent Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ikasisira ng Marcos administration at posibleng mauwi sa gulo ang umano'y pinaplanong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Alvarez, walang duda na may kakayahan ang mababang kapulungan ng Kongreso na i-impeach si VP Duterte dahil sa huli ay numbers game pa rin ito. Pero ang magiging epekto anya nito ay babaliwalain ng Kamara ang mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay VP Sara noong... Wait, if ever lang ha, if ever, most likely hindi mangyayari, but if ever i-impeach nila si Vice President Sara Duterte, hindi lang yung 32 million na bumoto sa kanya will go out on the street at makikipag-away, kundi our Muslim brothers also, especially in Mindanao. Kasi alam nyo, after this may papakita akong video na lahat or most of the tribes sa Muslim Mindanao ay nagpapakita ng suporta kay Sara Duterte. Kaya wrong move talaga na i-impeach nila si Sara Duterte kasi for sure may mangyari na hindi maganda sa Pinas. Let's go on. 2022 elections. Babala pa ni Alvarez, isa itong political suicide para sa Marcos administration at maaaring magkagulo pa ang bansa gaya ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Sinabi pa ng dating House Speaker na sa halip na mamulitika ay pagtuunan na lamang ng pansin ng administrasyon. Okay, see, I told you, masisira yung administration na to, which I voted, kundi magkagulo yung Pinas. Kaya dapat pag-isipan to ng mga kritiko, ng mga drug protectors na they're trying to impeach Sara kasi threat siya sa 2028 presidential election. Kaya as much as possible, niluluto na nila ngayon. Ganon sila ka mga buwaya, ganon ka demonyo ang mga tao sa Pinas. Ngayon, ipakikita ko sa inyo yung video. Though this video happened 2022, pero pakikita ko sa inyo ang 6 na Muslim tribes sa Pilipinas, especially in Mindanao, including the Tausug, which is the top chain of all tribes ng mga Muslim, ay nagpahayag ng suporta kay Sara Duterte. Let's watch the video.
Nagkakaisa po ang buong Muslim sa Mindanao. Nandito po ang iba't ibang mga Muslim na mga leader sector. Kami po ay nakikiusap na tumakbo po kayo sa pangpanguluhan sa darating po na 2022. Dahil alam po namin na ikaw lang po ang makapagpapatuloy sa mga magagandang ginawa ng iyong tatay na si President Roa Duterte po. Alam po namin na kami mga kapatid niyong mga Muslim sa Mindanao ay kitang-kita po kung gaano kaganda mula po nung maging Pangulo ang ating mahal na Pangulo. Dahil inunahan niya ang kapayapaan sa Mindanao, mabilis po niya pinirmahan ang Muslim region in Muslim Mindanao. Dahil iyon po ang alam niya na makakapagbigay din ng isang maganda at magbibigay ng kapayapaan, katahimikan sa aming mga Muslim dito sa Mindanao. Hindi po kami makakapayag na iba po ang sumunod ng Pangulo na hindi niya kinikilala ang aming mga pagkatao, mga Muslim sa Mindanao, ang aming kahirapan, ang mga problema. Alam po namin na hindi matatawaran po ang mga nagawa po ng ating mahal na Pangulo. Alam po namin lahat, hindi po lingid sa buong Pilipinas kung gaano kagaling Inday Sara Duterte. Hindi matatawaran ang kanyang mga nagawa sa Davao City. At alam po natin na ang kanyang kwalifikasyon ay isang abogada na magbibigay ng tamang direksyon sa batas at sa kalaman at sa katatagan dito sa Republika ng Pilipinas. Ang pagmamahal sa Mindanao, pagmamahal sa mga mahihirap sa buong Pilipinas, nakikitang-kita po namin kung gaano siya kabuting tao, katatag na tao, kabait na tao. Hindi po siya isang leader na pumipili ng mga sektor kung hindi nakikita po namin na ang kanyang pagmamahal ay pantay-pantay po ang kanyang pagmamahal. At maraming salamat po. Grabe, di ba? Nakita niyong 100% full support ng mga Muslim. Sinabi ko sa previous na video ko na magkagulo yung Pilipinas kasi hindi papayag yung mga Muslim brothers natin na may mangyayari sa mga Duterte. Natatandaan mga kaibigan na tinanggalan ng security personnel si Sara Duterte, di ba? Tinanggalan ng Pangulo as a second highest position in the Philippines. Dapat talaga may personal security ka. Kasi kung may mangyari sa presidente, ikaw yung papalit. Especially you are Duterte na mainit sa mga kritiko, mainit sa mga protector, drug protector, mainit sa mga oligarch. You name it. Well, tinanggalan. Anong sinabi ng mga Muslim? 6 tribes of Muslim sa Mindanao nag-offer ng kanilang voluntary service sa Vice President. Basahin natin. An open letter to the Vice President of the Philippines, VP Sara Z. Duterte. I am writing to you on behalf of the 6 Muslim tribes of Davao City, namely the Iranon, the Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama, and Tausug. In a gesture of solidarity and support, we have mobilized and dedicated a group of volunteers to offer enhanced security services for you and the entire Duterte family. It means, kung may mangyari, kahit isa sa kanila, these Muslim tribes will not just sit and do nothing. Meron at meron silang gagawin. Kaya for everyone na nagsasabi na hindi suportado ng mga Muslim brothers natin yung mga Duterte, well, nagkakamali kayo. They offered their free service as a what? Security personnel sa Vice President and the entire family of Duterte. Ganon yung suporta ng mga Muslim sa mga Duterte. Kaya, if in case, we will pray to God that it will not happen. If in case, may mangyari sa mga Duterte, if in case, ma-impeach si Sara Duterte, if in case, ma-convict si Tatay Digong, well, you know what will happen.
they will not just sit idly. Kaya for the critics, know that these Muslim people are not joking around. They don't just, make jokes for something very serious. No. Not just our Muslim brother. Of course, there are 32 million who voted her. Kaya it's gonna be chaos. But we will pray to God that it will not happen. Thank you guys, and please don't forget to subscribe.